mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you! O, Jimbo, kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo. Grabe. Kagabi maaga ako nakatulog. Sabi ko nga sa inyo kanina sa vlog ko, no? Kasi I was so tired, mga break, no? Ang beauty ko talaga, ang beauty kick ko, no? Talagang napagod kahapon. Siyempre, every Monday, day off ko, tapos mag-aalaga ako ng bata. So, pagoda talaga ako. But anyway, eto na nga, nakakaloka ito. Huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa, no? Hello po sa mga nanonood dyan, 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much sa mga nag-like na sa inyo. Sa mga hindi pa, na mga na-stroke na dyan, no? Galaw-galaw, diba? Charito. Anyway, mga buweks, nakakaloka nga ito, no? Siyempre, nagimbal ang buong mundo, buong mundo talaga, ang mundo ng pageantry, lalong-lalo na sa Pilipinas, na ito nga sinasabi na ang Philippines, ayan, na-post yun sa Thai Sashes, no, unang-una. Ang best evening gown daw, Jimbo, Etong si Chelsea Manalo, ang kanyang evening gown na prinsesita, Jimbo, ang datingan. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, maganda naman talaga yung gown ni Chelsea Manalo. Napaka-unique, ang ganda. Kung nakita nyo yung picture, yung video na ni-release ni Manny Halasan, talaga namang maganda. Kaya nga lang, hindi nagmukhang pasabog na pasabog during nung preliminary night. Kasi, hindi plakado yung ilaw nila, and of course, madalian lang pinakita yung bawat kandidata sa Miss Universe na nakaraang buwan lang, no? Last month, November, nung nakaraang buwan lang. So, minamadali ang mga kandidata, pero kung nakita nyo, yung mga kuha na photos, kuha na videos sa mga taong nanood doon sa venue. So, makikita nyo talaga yung kalibre kung gaano talaga kaganda yung evening gown din. But to be honest, napaka-unique ng kanyang evening gown. Talagang nagustuhan ko rin yung evening gown niya. Hindi nga lang ito na-execute or na-execute niya man, kasi nakita natin mga videos na kumalat na in-upload ng mga nandoon. Pero yung execution, hindi siya kitang-kita doon sa Miss Universe, 'di ba? Sa kanilang preliminary kasi nga minadali lang ito. Pero kung nakita nyo talaga yung mga videos na yon, masasabi nyong maganda talaga yung evening gown niya, 'di ba? Anyway, ito nga daw ang sinasabi doon. According to Ann Jack Rajutativ show on JKN 18 by Ann Jack Rajutativ Philippines is the winner of Best Evening Gown Award. Wait for the official announcement. So, doon na talaga nang galing yan sa ating mother, no? Kay Hello the Universe. I will take this opportunity para magpasalamat sa ating mga kababayang Pinoy, ha? Kasi nagkaroon ng ng votings, no? Votings talaga. So, nagkaroon nga ng votings na naman itong pa-evening gown ni Hello the Universe. So, sa lahat ng mga bumoto, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo, no? Kasi syempre, diyan na naman napatunayan ang bayanihan, di ba? Ng ating mga kababayang Pinoy, di ba? Para maiuwi natin yung minimithi natin na award, no? Yung Best in National Costume at ganun din ang Best in Evening Gown. Kudos sa mga Pilipino. At dahil naman dyan, no, syempre, Philippines, ayan na, Philippines Miss Universe 2024, top 30 lang naman si Chelsea Manalo, di ba? O, umpisahan muna natin dito kay Michelle Marquez D. So, Miss Universe 2023, top 10 siya, di ba? Tapos nakakuha ng Best in National Costume Award. Nakakuha ng Voice for Change or Voice for Change Gold winner, ayan. Spirit of Carnival Award, di ba? At saka yung Fan Vote winner din siya. While naman itong si Chelsea Manalo, Miss Universe 2024, top 30. Miss Universe Asia 2024. Best in Evening Gown Award, di ba? Best in National Costume Award and Best National Host
tour country. Ang charay, di ba? Talaga naman yung ano, ay, baka mag-continuous na tong streak na ito ha. Every year na lang meron tayong mga ganyan-ganyan, Jiva. Every year na lang meron tayong mga paganyan-ganyan na ano, mga, alam niyo yung mga galawan ni Hello the Universe, di ba? Sa totoo lang, I don't know, parang hindi ko alam kung maniniwala pa ako. Di ba? Parang iisipin mo, bakit ngayon lang ito? Anyway, eto nga no, may pinost si Missology, ang sabi niya, the winning streak continues even though the Miss Universe 2024 competition ended 2 weeks ago. So last night, Miss Universe CEO Anne Jacra-Jutatif announced live on JKN 18 channel that Miss Philippines Chelsea Manalo won another award. Ayan, ang Best Evening Gown. Here's a summary of the awards Miss Universe Philippines 2024 received at Miss Universe 2024 or Miss Universe Philippines 2024 received at Miss Universe 2024. So yun na nga yung binanggit natin, yung kanyang Continental Queen, Best National Costume at saka yung Best Evening Gown. Ang galing naman ni Halo! Sa totoo lang, no, parang natutuwa ako na nakuha natin tong Best in Evening Gown. Personally, no? Pero bakit naman ngayon lang ito, 'di ba? Parang kung kailan lang or kung kailan tapos na yung Miss Universe, ngayon naman naglalabasan. Parang hindi siya appropriate, 'di ba? Parang ganun yung dating sa akin na kasi 'di ba dapat yung mga special awards binibigay yan doon mismo during the competition, 'di ba? Ganun yung ano ano tawag dito? Ganun yung kumbaga nakaugalian, kumbaga yung flow na maganda talaga. Doon mo makikita talaga na yung kalibre nung isang beauty pageants, 'di ba? Na makikita mo na binibigay doon on the spot sa coronation pa lang yung mga special awards, 'di ba? Kumbaga yung feelings din, kumbaga yung mararamdaman mo pag naatanggap ng special award yung kandidata mo, no? Sa bawat bansa na on the spot bibigyan ng award, 'di ba? Mas ano 'yun, mas maganda yung mararamdaman natin. But anyway, congratulations kay Chelsea Manalo. Ayan, no? At maraming salamat kay Hello the Universe, di ba? Well, maraming salamat sa mga Pinoy na bumoto. But anyway, ito nga, no? While nagse-celebrate naman ngayon ang ating mga kababayang Pinoy sa tagumpay na naman ng Pilipinas at ni Chelsea Manalo. Dito sa pagkapanalo niya ng Best in Evening Gown, ayan ang ating mga syupit bahay ay talaga namang nagwawala na naman sa social media ang mga Indo, lalong-lalo na mga chay-chay, di ba? Lalong-lalo na rin ang mga vichin dahil daw sinasabi nila na mas maganda ang kanilang evening gown kesa kay Chelsea Manalo. Bakit daw always Philippines, a Philippines, a Philippines? Bakit daw ganon, di ba? So nakakalokang itong mga ito, parang sinasabi nila na baka mamaya sa susunod ano na, best in swimsuit naman sa mga susunod na buwan, di ba? Ito ang sabi ng ating mga kababayan, no? May mga comment doon. Sa susunod daw, best in swimsuit na ito, ayan mga kababayan naman natin ito, no? So, ang dami daw magagandang gown doon kesa kay Chelsea Manalo. Kumbaga, simple lang daw talaga, aminin daw natin na simple lang daw talaga yung kanyang evening gown. Tapos, bakit daw ito naging bakit daw siya nanalo ng Best in Evening Gown, 'di ba? So well, for me personally, yung gown ni Chelsea Manalo, napaka-unique niya. Napaka-unique talaga. Parang it reminds me the evening gown of Olivia Culpo, 'di ba? Nung time niya sa Miss Universe, parang ganon. Walang mga sequins, tapos napaka-tela lang talaga, yung balloon na tela lang, no, nag-evening gown. Kumbaga siya talaga yung naiiba. Well, kung tatanungin nyo, kung marami talagang standouts na evening gown. Marami talagang mas maganda na evening gown sa preliminary. Pero kung ihahanay mo si Chelsea Manalo doon, sa mga kandidata, kahit na 127 candidates pa yon, talagang lutang na lutang si Chelsea Manalo at saka yung evening gown niya. Kasi nga, talagang
makikita mong siya yung naiiba, very unique. Tapos yung pag-ikot-ikot niya pa para mai-highlights yung kabuuan ng evening gown niya, di ba? Kasi minadali lang. Kumbaga, nakatayo lang sila dun, di ba? At si Chelsea Manalo, nag-umikot pa doon, di ba? So, yun yung magandang nagawa niya para mai-highlights yung ano ba yun, yung harapan, yung gilid, at saka yung talikod, yung likod ng kanyang evening gown. So, maganda yung ginawa niya doon. So, ayun, wag na tayong magtaka, baka mamaya, nasa top 5 tayo, di ba? Antay-antay lang muna tayo, charito, di ba? Charot lang. Ang sabi pa dito, mga utu-utu daw ang mga Pilipino, ayan. Hindi nga daw ipinasok sa top 12. Tapos nag-best in evening gown. Tapos next announcement, abangan nyo, baka mag-best in swimsuit yan. Tapos pasok sa top 5. Ayan, installment ang awarding. So ano to? Ano to? Bombay 5-6 hulugan. Ano yun? Well, ayun yung parang sinasabi ko sa inyo dati during the Miss Universe Philippines, no? Kasi maraming nagsasabi na kapag nag-best in swimsuit, pag nag-best in evening gown, that means to say, posible doon sa dalawa na makoronahan. For example, itong si kandidata nag-best in swimsuit, itong si kandidata naman na isa nag-best in evening gown, sila yung magla-last to standing or isa sa kanila makokoronahan. Ngayon, pag itong isang kandidata lang nakakuha ng award na Best in Swimsuit at saka Best in Evening Gown like Catriona Gray, panigurado na siya ang makakasungkit ng corona. So para sa akin, lagi kong sinasabi sa inyo noon na hindi ako naniniwala sa ganun. Hindi ako naniniwala na kapag nag-Best in Swimsuit ka, kapag nag-Best in Evening Gown ka, ikaw na yung kokoronahan. Siyempre, may iba't ibang kategorya yung pagja-judge ng mga judges sa competition. Hindi porke nanalo ka ng ganitong award, ikaw na yung makokoronahan. Depende pa rin yan hanggang sa huling performance mo at kung destiny mo talagang manalo ng corona sa isang beauty pageant. So ngayon, sinasabi dito na parang kung nag-best in evening gown siya, dapat kasama siya sa top 12. Kung nag-best in evening gown siya, dapat kasama siya sa top 5. Hindi nga ganon. Kasi nga, ang nangyari dito, hindi naman base yung resulta sa mga judges, di ba? Hindi naman sa may-ari ng organization din. Nag-base sila doon sa votings. So, nanalo si Chelsea Manalo, hindi dahil sa mga judges, hindi dahil kila Hello the Universe, nanalo siya dahil malakas ang mga bumoto sa kanya. Ibig sabihin, madaming bumoto sa kanya para masungkit itong award na ito. Ayan. And we should be proud, di ba? We should be proud of that kasi siyempre, di ba, talagang ipinaglaban natin ang ating kandidata, di ba? Gumastos ang mga Pinoy. And we should be proud, no? That nangangahulugan lang na ibig sabihin, gustong-gusto ng mga Pinoy si Chelsea Manalo at gustong-gusto ng mga Pinoy yung kanyang evening gown. Ganon din yung kanyang national costume. Kasi kung hindi yan gusto ng mga Pinoy, hindi yan iboboto. Diba? Itaga nyo yan sa bato. Ang sabi dito, pampalubag loob daw ni Hello the Universe yan, no? Dahil alam niya na nung hindi natawag or napabilang si Chelsea Manalo sa top 10, nag-shutdown na ang mga Pilipino fans, ramdam nila na bumaba ang views. At ngayon, naungusan sila ng Miss Grand International. Uulitin ko, hindi si Hello the Universe or Hello the Universe ang nagdesisyon para sa evening gown or best in evening gown ni Chelsea Manalo. Tanggapin na natin. Mahal na mga Pilipino, na mga kababayan natin si Chelsea Manalo, tanggapin na natin yan. At nagustuhan talaga ng mga Pilipino ang evening gown ni Chelsea Manalo. Iba talaga ang bayanihan. Dati, ang daming nalalait kay Chelsea Manalo, pero ngayon, di ba, nakita naman natin kung paano suportahan ng Pilipino si Chelsea Manalo. Nakakalungkot nga lang, syempre, hindi ito in-announce during the coronation night, di ba? So, nakakalungkot yon. Siguro, naiisip ko para hindi na rin or matanggal na rin sa isipan ng mga pageant fans na kapag nag-best in evening gown, pasok ka agad sa top 12 or top 5, siguro para matanggal na rin yung mindset, no? Ng mga fans ng beauty pageant. Kaya siguro hindi na lang din in-announce doon. So,
Ang sabi dito, nadinig natin from the boys malapit or malapitan na ang Philippines ay beautiful and gorgeous. Kaya malay nyo, late night na pagtanto, okay lang daw. Kahit nahabol pa rin. Well, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang dami ko nakitang videos, ang dami ko nakita mga photos na talaga namang maganda yung evening gown ni Chelsea Manalo. Kung sakali man na merong definitely may final touch din dyan siguro si Hello the Universe, ba? So siguro kung konting-konti lang yung lamang, for example, ni Chelsea Manalo, or yung lamang nung kalaban ni Chelsea Manalo sa evening gown, siguro final touch, si Hello the Universe na din, at saka si Raul Rocha siguro, ang nagdesisyon ng konting-konti lang para sa Pilipinas. Siyempre, tulad nga ng sinasabi dito kanina na nag-shutdown daw ang views nila sa mga Pilipino. Well, I think parang ganun na rin ng konting-konti, no? Para, alam niyo yun, siyempre, ang Miss Universe organization, alam nila yung sash factor ng Philippines. So ngayon, kung meron mang galawan talaga si Hello the Universe at saka si Raul Rocha na for a clout, ganyan-ganyan, minsan maiisip mo deserving din naman si Chelsea Manalo. And aside from that, makikita mo rin yung dahilan dahil nga talagang bumagsak talaga yung views nila. At ramdam nila yan. Ramdam nila yan. Ibig sabihin, kailangan din talaga nila yung pageant fans from the Philippines. Yun din yung nakikita ko doon. Of course, nararamdaman ko yan, hindi lang kayo. Of course, iniisip ko rin yan, no? Na pwedeng siguro, ganun nga, kasi nga, ganito yung nangyayari ngayon sa Miss Universe. They were trying to win the heart of the Filipino people or Filipino pageant fans, di ba? So, hindi ko naman sila ma-blame doon kasi alam naman natin kung gaano rin kalakas ang puwersa ng mga Pilipino pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? Mas maganda na yan kesa naman, di ba? Kesa naman wala tayong naiuwi. Maganda na yan and we should be thankful, di ba? Pero yun nga lang, parang, syempre, ang dating sa mga Pilipino na parang, bakit ngayon lang ito in-announce, di ba? Parang ang dating, instead of magse-celebrate tayo ng bonggang-bongga, di ba? Parang, ang dating daw is pampalubag loob, di ba? Hindi mo rin kasi masisi yung mga Pilipino Hindi mo rin masisi. Bakit? Kasi Chelsea Manalo, I believe, she deserves to be or mapabilang doon sa top 12. Sa overall performances ni Chelsea Manalo. So, ang dating parang iniligwak, tapos bumabawi, di ba, sa huli. So, parang hindi na maganda yung dating doon. Sana talaga during the event, yung announcement nila, para naman at least kapani-paniwala. Kasi ngayon, kumbaga parang hati na yung mga pageant fans, na wala na yung excitement, hindi na malaman kung totoo pa ba ito or whatsoever, di ba? So, ayun, medyo naiintindihan ko yung mga kababayan natin sa part na yan. Di ba? Parang siguro para hindi rin sila mabash ng gusto, di ba? Yung Miss Universe organization, lalong-lalo na si Hello the Universe, di ba? Parang kung iisipin mo kasi, ano to, di ba? Tapos ang Miss Universe, parang merong aftershock, di ba? Parang lindol lang. Parang kung iisipin mo rin, parang yung Miss Planet, di ba? Parang may top 5, tapos plus 1. Ganun siya, di ba? Nakakaloka. Well, anyways, sa tingin ko, konting kembot na lang talaga, no? Ayan. Abangan natin, baka mamaya tayo pala yung nasa top 5, di ba? Tapos ililigwak nila ililigwak nila itong si tawag dito, si Suchata. Si Opal Suchata, charot. Imposible naman yan, no? All these special awards are no longer relevant. Alam nyo, parang hindi lang kumbaga, matitake ko pa yung Personally, matitake ko pa yung national costume na napanalunan natin. Pero, I am very happy na meron tayong mga Pilipino na sumuporta kay Chelsea Manalo. Nananalo nga tayo ng Best in Evening Gown. Pero parang, since 2 weeks na yung nakakalipas, nawala na yung kilig, nawala na yung excitement, kasi nabalutan na siya ng pagkadismaya, no? And aside from that, syempre, 2 weeks na rin yung Miss Universe, di ba? Nakalilipas.
parang all these special awards are no longer no longer relevant, no? Parang ganon. Hindi lang siguro sa akin, pati din sa ating mga kababayang Pilipino. It should be given on the crowning final night to value the prestige, 'di ba? Kasi parang yun yung nawala yung pagka prestihiyoso nitong Miss Universe, 'di ba? Or yung pag-award nila. Kumbaga, now the momentum of the competition is gone, and what is used for? 'Di ba? Para saan pa? The title and the crown already taken. So wala na, 'di ba? Wala na. There is nothing to be happy and celebrate for. 'Di ba? Parang ganon. Kumbaga, ang dami nang lumipas sa mga beauty pageants, ang dami na nating napanood na international pageants, 'di ba? After ng Miss Universe, parang wala na talaga. Besides, parang ingay na lang for a clout, 'di ba? If these all special awards given to her during the final night, it means she really deserves to be in the top 12. 'Di ba? Parang ganun eh. Well, tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, parang syempre hindi naman lagi na pag nanalo ng evening gown or nanalo ng swimsuit, pasok ka agad sa ganon. So may kanya-kanyang category. Pero syempre, kung iisipin nyo sa overall performances ni Chelsea Manalo, tapos nanalo ng Best in National Costume, nanalo ng Evening Gown Award, 'di ba? Tapos naging Miss Universe Asia, 'di ba? Si Nigeria, 'di ba? First runner-up and then Miss Universe Asia. So parang iisipin mo talaga si Chelsea Manalo, ang hirap mag-sink in sa utak natin mga Pilipino na dapat talaga pasok siya sa top 12. 'Di ba? Kung ang daming awards. Parang ganito yung nangyari kay Michelle Marquez D, 'di ba? Kung natatandaan nyo. Pero si Michelle Marquez D, nakapasok ng top 10. 'Di ba? Dito naman kay Chelsea Manalo sa top 30 pa lang. Ibig sabihin nakapasok siya ng top 30 pero yung sumunod na cut niligwak na. 'Di ba? Kumbaga pababa ng pababa ng pababa, nakakaloka. Baka next year kahit na first cut, hindi na tayo makapasok tapos puro awards na lang. 'Di ba? Parang ang pangit naman, mas maiintindihan ko pa kung yung awards na panalunan through judges scores, 'di ba? Or from the organization. Kung walang mga pa-votings, 'di ba? Kaya lang ayan, syempre, iba yung galawan ng Miss Universe ngayon. Kaya minsan parang ang nangyayari, paano pala kung walang votings ito? So wala tayong mapapala. 'Di ba? Parang ganun yung nangyayari. Kumbaga iisipin mo, sayang naman, hindi pa in-announce nung anong tawag dito, nung coronation night. Baka nung in-announce, yung mga judges, na pagtanto nila, uy, yung Philippines pala, ganito ganyan, ang galing pala, ganito ganyan. Di sana kahit papaano nagkaroon sila ng idea about Chelsea Manalo. 'Di ba? Baka nabigyan pa nila ito ng medyo mataas-taas na score. Sayang talaga, no? So anyway, ayun nga, kumbaga top 5 and eventually she will be hindi naman winner, let's say, no? Or could be a winner, or let's say at least sa top 5 man lang a runner-up, 'di ba? Well, anyway, we're very happy na nasungkit ni Chelsea Manalo ang Miss Universe Asia, pati yung national costume. Pero dito sa evening gown, nahati ang mga Filipino pageant fans, while ang mga shupitbahay natin ay hindi nila matanggap ang resulta. Nakakaloka yung mga kaganapan ngayon. Parang, minsan naiisip ko, oh my God, parang tinatamad ako gumawa ng vlog. Parang, ano to nangyayari sa mundo ng pageantry? Parang, ang daming mga issue, puro kagaguhan na lang, di ba? Nakakaloka talaga. And also, these special awards too, kumbaga, should be given to those candidates enter the top 5, di ba? Parang kasi ang dating, it is insults for them. Kumbaga, not to having these special awards where they were the ones who in the top 5. Di ba? Parang insulto. So, and being in the top 5 means they are the best among the rest, di ba? So, parang may pagka-insulto. But anyway, butuhan nga ito. Wala tayong magagawa dyan, di ba? So, kumbaga, natabunan, parang iniisip ko, natabunan kasi
ang Miss Universe ngayon, 'di ba? Sa totoo lang. At yung winner nila, 'di ba? Parang I don't know kasi mukha naman siyang Barbie minsan sinasabi kasi nila mukhang Barbie, 'di ba? Well, minsan oo, 'pag siyempre ang dami ng filter sa photos, sa videos, mukha talagang Barbie lalo na 'pag makapal na yung makeup, makapal talaga. Makapal naman talaga yung makeup, 'di ba? Pero kasi, kahit na sobrang pinaganda nila si Victoria, si Miss Universe 2024, talagang makikita natin na mas nag-boom pa rin si Chelsea Manalo. Mas maingay siya, di ba? Kahit nga yung Miss Universe versus to MGI eh. Di ba? Makikita mo na ang MGI, mas maingay pa rin siya ngayon. Tapos na yung MGI, di ba? October, November, o mahigit isang taon na. Isang taon, sorry. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas, pero ang MGI ay namamayagpag pa rin kasi ang dami nilang ganap, di ba? Kumbaga, yung mga nanalo doon, napaka-deserving din talaga. Pati yung production and everything, di ba? Kumbaga, nakikita natin na naungusan talaga ng MGI si Miss Universe. Kaya ngayon, parang ang dating, since hindi naman ganun kaingay yung kanilang kinoronahan at mas maingay pa si Chelsea Manalo, parang, I don't know, until now, parang hindi ko matanggap na ginagamit tayo ng Miss Universe organization, di ba? Ng Miss Universe organization para makuha ulit ang heart ng mga Pilipino para mag-ingay or umingay ang Miss Universe organization. Yan ang medyo-medyo nakikita ko dyan, no? Tapos ngayon, nag-iingay nga yung ating mga kapitbahay kasi hindi nila matanggap ang kanilang pagka-imburnal, di ba? So, ang masasabi ko lang, Indonesia, di ba? Sabi nyo, powerhouse kayo, nasaan? At saka itong chai-chai, di ba? Well, for me, to be honest, personal opinion, deserve naman talaga ni Chelsea Manalo ang kanyang mga awards na natatanggap na yan, no? Pero, hindi niya deserve na hindi makapasok sa second cut na narating niya is or was top 30. Deserve niya makaungos sa pangalawang cut. 'Di ba? Sa dinami-rami ng awards na nakuha pala nitong si Chelsea Manalo. Saan napunta si Chelsea Manalo? 'Di ba? Bakit hanggang top 30 yung pinasok niya? 'Di ba? Yung kanyang narating. Bakit hindi siya nakarating ng top 12? 'Di ba? Parang nakakapagtaka naman yung part na 'yon. Tapos ang ending eto pala no, after pala ng mga ilang linggo pasok pala tayo sa top 5, 'di ba? Nakakaloka, most awarded nga pero ayan nilaglag, 'di ba? Nilaglag sa top 12 or top 12 ba or top 10. 'Di ba? Nakakaloka 'yan. Tingnan niyo to ha. Panalo ang gown niya. Ang daming namimintas sa kanyang evening gown, yung mga kapwa nating Pilipino, no? Bukod sa mga bahay natin. Ayan na. Tapos hindi natin alam, di ba? Hindi nyo alam. Hindi ko rin alam. Yung gown pala ni Chelsea Manalo, ang pinakamagandang gown lang naman, di ba? Sa lahat ng kandidata. Kasi nanalo ng Best in Evening Gown di ba? O siguro talagang personal choice din yan ni Raul Rocha o kaya ni Haluda Universe, di ba? Kahit na may mga botohan, di ba? Malay nyo, personal choice din pala nila yung kay Chelsea Manalo, kaya ipinanalo na lang din, di ba? So, ang daming nalalait sa kanyang evening gown, pero siya pala ang kuminang, yung evening gown niya pala, di ba? So, ano na nangyari sa mga nanlait sa evening gown niya? Di ba? Bakit kaya gano'n, no? Sila yung ibang mga haters ni Chelsea Manalo na, kumbaga, sa ating sariling kababayan, kandidata, sila pa talaga yung, alam niyo yun, may nasasabing hindi maganda towards sa ating kandidata. Nakakaloka lang. Pero ngayon, tignan nyo naman, siya lang naman ang nag-uwi ng Best in Evening Gown, di ba? To be honest, she did perform well on her evening gown. Hindi lang na highlights during the preliminary competition. It's not all about the looks of the gown, I believe, no?
it's not all about the looks of the gown, but on how you carry yourself. Di ba? Hindi lang yan sa evening gown. Depende rin yan kung paano mo ito na-execute. At naniniwala ako na i-execute ito ni Chelsea Manalo ng maayos at maganda. Kaya rin siguro, nanalo rin ito talaga ng Best in Evening Gown. Bukod sa mga bumoto sa kanya, and of course, sa final touch na rin ni Hello the Universe, diba? The design is very, parang napakasimple lang talaga, no? Pero elegante yung kanyang evening gown. Pero tulad nga ng sinasabi ng iba, lalo na ng ating mga kababayang Pilipino, galawang for business purposes daw ito. Diba? Ginagawa niya yan after ng competition para malaman niya paano pabanguhin ulit, ano yun? Pabanguhin ulit yung pangalan niya kasi namumuro na daw si Hello the Universe. Well, hindi naman natin matatanggap yung business side, di ba? Kung siguro ganyan yung purpose ni Hello the Universe, well, business is business. Ganun talaga, di ba? Gusto niyang umingay ang kanyang organization, lahat talaga gagawin niya, di ba? At syempre, nakikita ko diyan na wala naman siyang aasahan din sa ibang bansa, kundi sa Philippines lang talaga, di ba? Kasi ang Pilipinas talaga ang may pinakamalakas na sash factor. Kumbaga, magpakatotoo na tayo, Pilipinas talaga at na-realize ni Hello the Universe, di ba? Siguro before in denial pa siya. Pero ngayon, alam niya na talagang ang Pilipinas ang may pinakamalakas na hatak, na pageant fans, na sash factor, and real powerhouse sa mundo ng pageantry, di ba? So ngayon, alam niya na. Parang every year na lang talaga, no? Ibibigay talaga sa atin yung, kumbaga yung mga Hakot Awards, di ba? Pero hindi nila ipapasok sa top 5 or top 10, di ba? Kasi alam nila, alam nila na pag nakapasok yung Philippines sa top 5, delikado yung mga manok nila. Diba? Delikadong-delikado. Ngayon, ang ginagawa, sige, bigay nyo sa amin yung mga awards. Parang ang nangyayari is, hindi mawawala sa sirkulasyon ang Philippines at yung mga pageant fans ay talaga namang tutok pa rin sa Miss Universe kahit papaano. Kasi alam naman natin na ang mga Pilipino ay sobrang mababait at madalas talagang mga uto-uto. Di ba? Alam natin niya, madali tayong mauto. Kasi masyado tayong mabait, no? Kumbaga, minsan iisipin mo, wala rin sa ayos itong Miss Universe organization, di ba? Magbibigay nga sila ng award, parang pahabol pa, di ba? Nakakaloka lang din talaga. Kumbaga, sana nung coronation night nila, dun nila binigay, di ba? Para mas masaya tayo mga Pilipino. Para maiisip mo na, okay, legit ito, di ba? Ngayon kasi parang ramdam natin yung mga pamekos-mekos, di ba? Parang kung tutuusin man, mas yung excitement ko mas mataas doon sa national costume kesa dito sa parang hindi ako masyadong nagpanic dito sa sa Best in Evening Gown. But I'm very, very happy for Chelsea Manalo and of course, Manny Halasan. Ayan, kudos sa ating mga kababayan. Of course, ang ating Filipino designer, ayan, si Manny Halasan. Siyempre, di ba? Parang siyempre, hindi rin maalis sa isip natin na pakulo na naman ito ni Hello the Universe, di ba? Kasi nga, para hindi tayo umiwas at lumipat sa kabila, di ba? Hindi natin maalis din yan minsan eh. Miss Universe was a very prestigious beauty pageant. Sa totoo lang, no? Was. Kumbaga, participated all over the world, di ba? No, parang it became a circus na talaga. Parang circus na yung dating, di ba? Nakakaloka, parang ang daming mga kababalaghang nangyayari sa Miss Universe ngayon. Hindi lang naman sa Miss Universe, kahit sa iba pang beauty pageants. Parang yung similar ito sa nangyari kay Michelle Marquez, di ba? Sa kanya mga natanggap na lahat na awards, di ba? 4. Pero ayun, niligwak pa rin, di ba? Sa top 10, nakakaloka, top 10. Yung pumasok siya sa top 10, hindi na nakaungo sa top 5, di ba? Nakakaloka. Tapos, ang daming awards, di ba? Saan ka pa? Nakakaloka, di ba? Parang nagagalit na naman yung ating mga syupit bahay na chay-chay.
Bakit daw puro Philippines, ganyan-ganyan. Bakit daw puro Philippines, sabi rin ng mga Indo, kababayan daw nito si Hello the Universe, itong mga chay-chay, bakit daw hindi binibigay sa kanila ang awards? So, common sense naman. Botohan nga, di dapat sana gumastos rin sila, di ba? Dapat sana bumoto din sila. Lahat na best, ano ba, ibigay mo na yan, Hello the Universe sa Philippines, di ba? Ibigay na yan, lahat ng best na yan, napa-award na yan para manahimik na yung mga Pilipino. Total, pinaglololoko mo rin naman kami, di ba? Tapos na yung pageant, tapos na yung Miss Universe, tapos saka nag-announce, di ba, nakakaloka. Disorganized pa rin talaga hanggang huli, di ba? Chaotic, parang naglalaro. Parang naglalaro ang organization, di ba? Kumbaga, parang hindi nila alam, hindi mo alam kung seryoso ba sila o gusto lang talaga nilang makiride sa popularity ni Chelsea Manalo, di ba? Parang ganun kasi mas sikat pa si ano eh, si Chelsea Manalo sa nanalo eh. 'Di ba? Kay Denmark, 'di ba? Mas sikat pa siya doon, mas maingay pa siya. Tapos parang pinakamalakas na, kumbaga, tayo ang pinakamalakas na pageant supporter sa mundo ng pageantry. So, alam ni Hello the Universe yan, di ba? Ngayon, pinanalo nila si Denmark. Hindi naman maingay si Denmark, di ba? Hindi rin naman siya maingay sa bansang Denmark, di ba? So, parang wala lang sa kanila. Ang tahitahimik lang na hindi mo nga nakita may celebration doon or may victory, di ba? Ng celebration nila sa pagkapanalo, nakakaloka, di ba? Parang though ang nagustuhan ko sa gown ni Chelsea Manalo, yung pagka-Disney Princess Classic. Yun yung nagustuhan ko talaga. At parang hindi yung nag-compete siya sa modern gowns. Yung mga magagandang gowns doon, yung mga moderno na gowns na suot ng karamihan doon. Parang siya talaga yung naiiba. Siya yung very unique. Na parang halos lahat parang siya yung lumutang, di ba? Siya yung lutang na lutang kahit na ihanay mo doon, siya yung lumutang talaga kasi very unique yung evening gown niya at saka yung beauty niya. Tapos ang ganda pa ng pag-ikot ni Chelsea Manalo, di ba? Kung nakita nyo lang yung mga pinos sa social media na mga kumuha doon sa venue. Kumbaga, mas pinag-uusapan si Chelsea Manalo kaysa sa winner, di ba? Grabe talaga ang fan base ng mga pageants, no? Sa Philippines, aminin natin yan, no? Kaya halos lahat ng pageant, alam mo yun, lahat ng mga pageants, no? Yung mga kandidata natin talaga yung nakikita agad sa mga international beauty pageants. So, iba talaga yung iba talaga yung sash factor ng Philippines. Hindi mo siya maikukumpara or maihahalin tulad sa iba. Nag-iisa yung Pilipinas, di ba? Baka naman mamaya, next year, best in swimsuit na yan, di ba? Tapos pinapahuli pa lang, di ba? Charot-charot ito. Well, para sa akin, nakita ko talaga ang evening gown ni Chelsea Manalo. Lalo na yung mga videos na kumalat, mga pictures, lalo na nung pinost ni Sir Manny Halasan, yung pagka-elegante nung evening gown ni Chelsea Manalo. Sana lang talaga nabigyan ng justice through yung mga lightings dun sa Miss Universe, kaya lang ang dilim, di ba? Tapos parang hindi naman sila pinarampa doon. Maganda kasi talaga yung gown niya, mga boys. Kaya rin siguro, ibinoto rin ito ng ating mga kababayang Pilipino, di ba? Maganda talaga siya. Kung titignan nyo talaga, kikilatisin nyo yung evening gown. I love the gown. Nung una ko pa lang yung nakita, sinabi ko sa inyo, it's different doon sa preliminary kasi nga hindi siya nabigyan ng let's say, paano ba sasabihin to, glossy or engranding lightings para makita talaga, ma-highlights talaga yung gown. Sayang lang talaga. So ayan, ngayon binabash ang evening gown ni Chelsea Manalo noon, pero etong evening gown na ito ni Chelsea Manalo sa preliminary competition, nasa history na ng Pilipinas, di ba? Kudos naman kay Manny Halasan and of course, Chelsea Manalo. Congratulations, di ba? Kaya sa ating mga maraming hanas dyan, mga kababayan natin, imbis na questionin pa yung pagkapanalo ni Chelsea Manalo sa kanyang evening gown, tama na yan. Let's just be happy. Siguro, hindi nga maganda talaga na hindi ito na i-award during the coronation night, pero
at the end of the day, Pilipinas pa rin ang talagang nagwagi at namamayagpag sa nangunguna sa number 1 beauty pageant in the universe. Diba? Anyway, mga Bwex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!